Ano yun? Yan. Tayo, tayo. Okay, kayo po ba yung masaya ngayong hapon to? Amen. Kahit ano talaga sa mga ngayon, grabe. Kabiyaya ng Panginoon, no? Talagang yun yung kagalakan na kayo makapunta ng pananampalataya. So, salamat po sa pumunta. Kumuha po tayo ng songbook. Tayo po ay kakanta sa ating Panginoon. Tawagin po natin ang kapitapitagang magpapaawit, ang ating pastor and preacher, June Martin. Hello, hello. Amen. Tayo po ay buksan po natin ang ating songbook. Awitin po natin, Christ Arose. Amen. Song number 35, sorry. Song number 35. Amen. Christ Arose. Andiyan na po kayo, say amen. Okay, awitin po natin. Low in the grave he lay. On the first stanza now, ready to sing. Low in the grave he lay. Jesus my Savior, waiting the coming day. Jesus my Lord, up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose the victor from the dark domain, and he lived forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Bago natin awitin yung second verse, are you happy this afternoon? Amen. Okay, awitin po natin ang mas malakas. On the second stanza, ready to sing. Verily they watch his bed, Jesus my Savior. Verily they still the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose the victor from the dark domain, and he lived forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. On the last, death cannot keep his prey. Jesus my Savior, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose the victor from the dark domain, and he lived forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. One more song, awitin niya po natin song number 118, Victory in Jesus. Amen. Victory in Jesus. Ang dahilan kung bakit nakapagpatuloy po tayo hanggang maghapon. Amen. Because victory is in Jesus Christ, not in our flesh. Amen. Kung bakit tayo po ay naligtas? Because we have victory over death through Christ. Awitin po natin ang lahat ng stanzas. I heard an old story. On the first stanza, ready to sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his glory. Amen. That's right. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his free giving blood. He loves me, I knew him, and all my love is to
plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power. Come on! Louder! And just, amen! And then I cried, dear Jesus, having healed my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Louder now! Oh, victory! Jesus, my Savior, forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loves me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Tingnan niyo po ano yung third verse. I heard about a mansion He has built for me in glory. Remember the promise of Christ, I will come again. Ano sabi niya? I go to my Father and I will make mansion. Sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if I go to prepare a place for you. Amen? O, siya yung maghahanda ng ating mansyon sa sangkalangitan. And after He prepared a place for us, sabi niya, I will come again. Amen? Okay, awitin po natin on the third stanza. Ready, sing. I heard about a mansion in glory, and I heard about wow, amen. Amen. That's right. And we over there. Yes. And some are singing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Salamat po. Amen. Okay, manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay pray. Let's pray. Laki ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, sa hapong po ito. Salamat po sa kalakasan na binigay niyo po sa amin. Kami po ay papatuloy at makikinig po ng Yuseta at lalo po baguhin ang aming buhay, Panginoon, at gamitin po sa inyong gawa. Salamat po sa mga anak niyo na willing pong magpagamit at sila po ay lalo pong dagan ng buhay, Panginoon, at sila ay gagamit-gamit po sa lupasan. Salamat po sa mga pastor, teacher, Panginoon, na man of God, na sila po ay nagpapatuloy, gagamit ng Panginoon sa inyong gawain, at lalo po silang gamitin, Panginoon, upang sila ay marami pong maabot ng kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkalagay po sa amin, mga blessing at kapapala po, Panginoon, ay dapat po namin ay bigay din po ng aming mga alay po din, Panginoon, sa inyo, at kami po ay lalo pong magbigay at bigyan ng wisdom sa pakikinig po ninyo sa ita. Patawad po, Panginoon, sa nagawa po namin pagkulang at pagkakasala at po sa udalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin ng mga junior choir. Go, JL. Wow, JL. Parang sexual officer.
ay tubos, bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kapatid ang tawagan ng mga ka-Jesus, sapagkat ang nagbubulot sa ibig ng Diyos. Sa sino man may pasan, pag naman ay lubos, masaya ang itagumpay ang pamilya ng Diyos. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos, bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako ay ang kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang katulad ko yung nila, walang kailan, dadamot ay kay Jesus, biyaya'y lang ang kan. Mahina na dalaw, gayon may minahal, at ngayon ako ay anak ng hanarangan. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos, bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Okay. Salamat. At kanina, ang dami nila eh. Pero ngayon, ano na lang? 3. Yan ang, tunay. Okay, dumako po tayo sa ating announcement. So, malapit na po yung, anniversary. 2 weeks na lang. 2 weeks tama. So, May 22, evangelistic. So, may mga naman tayo, di ba? Nagpa-practice na tayo na share. Di ba? Nag-share na kayo ng Word of God's Gospel. Tama. Yun po yung paghahanda po natin sa evangelistic kasi mag-ano po tayo, no? Magbabahay-bahay po tayo. So, mag-invite tayo at kung kasi nagbigay na rin po ako nung tracks. So, pwede naman pong umpisa na po ngayon hanggang sa umabot po ng May 22, follow-up na lang po. At kung may mga mahabol pang mabibigyan ng mga tracks o ma-invite po natin, bigyan po na rin natin ng bigyan na rin natin ng tracks na para sila ay makapunta dito. So, pupunta po yung iba't ibang mission na lugar sa Binangonan, Teresa, at yung main church po natin sa Los Baños. So, yun po yung katuwang natin sa gawain sa May 22. Yun po yung natin na kasama po sila na mag-invite po sa mga kaluluwa na hindi pa po nakilala sa Panginoon. So, sama-sama tayo noon and then may kanya-kanya po tayong area. Paghandaan na rin po natin yung May 25. So, tayo na po yun. Wala na po tayong kasama noon. So, yung mga katuwang natin ng mga Teresa, Binangonan at Los Baños ay tayo na po. So, invite na po natin yung mga relatives po natin, mga kaibigan. Basta relatives po, kaibigan, kung ano man yung pwede natin ma-invite po yung Sunday. So, bigyan din po natin ng time yung mga pamilya po natin na ma-invite po sila. At si Pastor po na yung guest speaker po natin. So, May 22, si Pastor Joel Solomon ng San Jose del Monte, Bulacan. Siya po yung guest speaker po natin. And then, yung mga commitment po natin, malapit na. So,
kung may mga commitment po kayo, bigay na po. At para po ay mapaghanda na po natin kung ano po yung gagawin po natin sa bago dumating yung May 22. And then, yung ano po natin, prayer and fasting. So, prayer and fasting is May 16. Round the clock pa yun. Round the clock prayer po. May 6, 15 and 16. Yun po yung pupunta po tayo dito. Tayo po ay mananalangin sa buong magdamag po yung 6 to 6. Opo, 24 hours. So, kukuha po tayo ng schedule. Kay Ma'am Red, kung saan po kayo pwedeng mag-pray na anong oras na yun. 1 hour po yun 1 hour po kada isang kukuha po na schedule. So, maybe 6. Kung gusto nyo, ganito, example, kung gusto nyo naman ay alas 7 at hindi tatamaan yung kung ano yung gagawin, pwede po kayong kumuha ng schedule po. At dapat po ay dapat tugma po lahat doon sa schedule na ibibigay po. Kasi nga, pwede naman magdalawa. May dalawang kung gusto nyo naman po. Dalawang, kung may kumuha ng isa, pwede naman po yung, magdalawa kayo mag-pray. So, ganun po yung gagawin po natin sa Round the Clock Prayer po. Doon sa May 15 to 16. Yan po yung natin, paghahandaan po natin, pag-pray po natin yung mga bisita, yung mga prospect natin ng mga tao na pwedeng dumalo sa ating evangelistic meeting. So yun po yung paghahandaan po natin. Kaya po dapat naging aware po tayo sa pananalangin kasi dito po tayo sa altar. 1 hour po tayo yung mananalangin. Ano po? Hanggang ano yun? Hanggang madaling araw. Opo, 6 to 6 nga 6 ng gabi hanggang 6 ng umaga. 6 to 6. Ay, ng 6 ng gabi hanggang 6 ng gabi. 6 ng hapon hanggang 6 ng hapon. Hapon. Kasi prayer meeting kasi ng Pero baka hindi nyo nakukuha, kukuha lang po kayo ng oras. Anong oras nyo yung kukunin doon? Sa 6 to 6 na yun, halimbawa, kunin mo yung 6 to 7. Pagkatapos may gagawin ka nito. Ngayon, wala ka ulit gagawin. Maglagay ka ulit. Kasi, hindi naman tayo, para ma-feel natin lahat yung oras, kukuha tayo ng mga oras na yan. Kung anong oras kayo mag-pray. Pero syempre, dahil may kasama naman tayo itong full time, nandito din naman kami, family, ay sa mga madaling araw, kung talagang hindi nyo kayang puntahan, kami yung bahala dyan. Pero kung yung mga sa araw, sa gabi, kaya nyo puntahan, ay kukuha kayo ng oras para may pag-pray. Ilalagay po natin dito yung mga ipag-pray na andito po yun. Kailangan nyo na lang ay tama yung puso at talagang yung pananampalataya mo na pagkikita sa Panginoon kailangan natin. So yun po kukuha po tayo ng oras doon. At tapos after ng prayer, alaga ng prayer, diretso po yun ng prayer meeting. Kaya, ayun, 6 to 6, and after ng yung uling mag-pray, ay start na rin po ng prayer meeting. And then, yung yung kasunod na linggo doon, 1 week po yung prayer and fasting. Mag-schedule po tayo kung sino ang Lunes na prayer and fasting, sino ang mag-prayer and fasting ng Martes, sino ang prayer and fasting ng Miyerkules, and then may Thursday, amen? Thursday. And then, yung Thursday, yun ang yung evangelistic. Sino mag-prayer and fasting ng evangelistic? Mapapagod, magugutom, pero makakakain ka naman sa gabi. No? And then, Friday, sino mag-schedule ng prayer and fasting. Tapos, Saturday ay yan lang. So, winning na ulit. And then Sunday ay anniversary celebration. So, ganun po yung gagawin po natin. So, liwanag? Naintindihan po ba? Okay na. Okay. Naintindihan po ba? Sino nakaintindi? Parang hindi na lang. Say amen. Say amen po. Amen. Kasi nung example na lang po, kami po ay last year nagpunta po dito. So kami po ay nag-pray hanggang madaling araw po yun. So bawat schedule po, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9,
9 to 10, may kanya-kanya po kasing oras yan. Yan, kami po, na pastor. So, kung saan po kayo doon maluwag at kung saan po kayo pwedeng mag-pray, dito po yan. At may yan naman pagka may, di ba, nag-pray na kayo dito ng isang oras, makikita nyo naman po yun Kapag may isang oras na kayo, may dire-diretso lang po kayo at may susunod na po yun na pupunta dun sa schedule niya. Halimbawa, si Pastor Ma'am Amy, 6 to 7, tama? Nag-pray po kayo, natapos na yung 6 to 7, tapos si Ma'am Lolipe, susunod na po siya. Tapos pwede lang po kayo mag-isip. Hindi po pwedeng maputol po yung pag-pray. So dapat po ay nakahanda na po kagad yung susunod na mag-pray. Kahit na hindi na po kakalipitin, may naman po yung nakaramdaman yun na may sumusunod na po mag-pray. Ganun po yun. Hanggang madaling araw, kami noon dati kasi nagsama-sama kami, bumili na kami ng mga kape sa tinapay para yung mga susunod na mag-pray ay magkakasunod-sunod po. At hindi po dapat maputol yung pag-pray po natin. May mga naman po dito may mga susundan na lang po tayong pag-pray ng mga bisita po natin. So, ganun po yung prayer, round the clock prayer po ng May 15 to 16. At yun lang po. Sino ba unawa na po? Okay na po? Amen. Sino po yung willing po na mag-round the clock prayer po sa city? Yun. Sino po? Tumaas po ng kamay. Amen. Pwede naman po sa umaga. Kung hindi kayo pwede ng gabi, pwede po yung 6 ng umaga, 7 ng umaga, 8, 9, 10, 11, 12. Pwede po yun. Basta hindi po maputol yung oras na pag-pray po natin. O kaya sa tanghali, kung gusto nyo naman tanghali, pwede naman po yun. O kaya alauna ng hapon, pwede naman po kung hindi po kayo pwede sa o kasi, may listahan po tayo dyan. At ilalagay po dun sa accessible po. Kukuha po kayo dun. May nakalagay naman doon AM, PM. Yun po yung round the clock prayer. Basta maano nyo rin po. Okay, bibigay. Okay, amen. Okay, dumako na po tayo sa ating memory verse. Amen. Saan po magbibigay ng mic? Amen. Okay. Sino po mauna? May hawak ng mic. Ayan. Sige. Huwag na kayong magpunahan. Amen. Okay. Si Ma'am ano pangalan mo? Resident. Amen. Sige, go. John chapter 1 verse 4. But as many as received him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen. Next. Ayan, si Brad Miguel. Mga tagal na hindi na 1 Timothy chapter 1 verse 12. I thank Christ, Jesus our Lord, who had enabled me, for that he counted me faithful, putting me to the ministry. Amen. Next. Ayan, si Naika. Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Amen. Next, Joyce. 1 Corinthians chapter 16 verse 11. Seek the Lord and his strength, seek his face continually. Wow. Amen. Next. Ulo Sa ulo dapat Sa ulo. Kasi may 10 linggo tayo Okay. Go. Psalms chapter 122 verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Okay, next. Sige. Ay, si Ma'am Amy. Si Ma'am Amy. 1 John chapter 3 verse 1. Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. Amen. Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. That we should be called
nasasagad. That we should be called nasasagad. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Amen. Next. Sino next? Ayan, kasi. Psalms 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all his benefits to me? Amen. Next. Romans Okay. 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. That's the, next. Okay, ma'am. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Next. Hebrews 13:8. Jesus is the same today, yesterday, and today, and forever. Amen. Habara na. Yesterday, today, And forever. Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Amen. continents. Last week, yeah, that's what condiments. And their sins and iniquities, will I remember no more. Amen. Hebrews 10. Hebrews. Hebrews 10:7. Okay, next. Ma'am Red. Proverbs chapter 21 verse 31, the horse is prepared against the battle, but safety is of the Lord. Amen. Wala? Okay, It is for Christine. the only who survives which is better. Amen. Next. Wala? Brother Phil, ikaw, sing. Sige, sing na lang ako. Philippians chapter 4, ano ako? Verse 4. Oh, bago yan. Bago to. Bagong verse. Ay, bagong ano? Bagong tono. Okay. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. 1 Timothy chapter 3 verse 15, but I tarry long, that thou mayest know how to behave thyself in the house of God, the house of the living God, the pillar and the ground of the truth. Amen. Sorry. Thou oughtest to behave thyself in the house of the living God, which is the church. Pillar. Sorry. 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how to behave thyself in the house of God, the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Amen. Okay, palapakan po natin ng mga nag-review. Next, umako na po tayo sa ating testimony time. Okay, yung mga pinagpala dyan at mga hindi lang po ito sa pinagpala, meron din po tayo sa mga, sino po yung mga nag-share, yung mga Blessing pa rin. blessing, o mga blessing po na tanggap po natin. Ano po, kaya mga pinalo ng Panginoon, mga ganun ba. Sino po mauuna po sa ating testimony time? Ben! Sino po? Men, sige. Mauna na kayo. Preaching, Sa preaching, yung mga yung mga verse na kayo pinagpala doon sa verse na yun. Sulwini, yan. Ano ba? Maging maganda ba yung maging na masaya pa kayo sa ministry nyo? Ano ba? Sige, go. Huwag kayong mahiya kayo. Huwag kayong mahiya. Sige, go. Amen. Amen. Ayun, yun. Kaya sila. Gawin na. Okay, go. Sina? Ayan yung si ano. Baka Next. ma-expire.
Maganda yun na tuwing every week mayroon tayong Oo, tama. nagpapasalamat sa Panginoon. Yan, si Ma'am Amy tuloy. Lapang po natin. Kaya isang notebook yan, bahala kayo, isang notebook yan. Ang dami. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating Panginoon. Una po sa lahat, pagpapasalamat po na, ayun nga po, dito pa rin po tayo at nakakapagsimba pa rin po. Lagi naman po natin pinagpapasalamat sa Panginoon at lagi po talaga natin pagpapasalamat sa Panginoon yung safety and protection po ng bawat isa po sa atin. Ganun din po yung pagpapatuloy po natin sa gawain ng Panginoon po, na kahit na laging may mga hadlang, mga hindrances po natin sa buhay, pinagpapasalamat po natin sa Panginoon na patuloy po natin nilalaban yung mga hadlang po sa gawain po natin sa Panginoon. Kaya na po nga sinasabi lagi ni preacher na mortify natin yung mga sagabal sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Papasalamat ko po sa Panginoon yung yung mga kabataan kanina na nag-present sa choir. Nakakatuwa po na ang dami po nila. Amen. Pray pa din po na magpatuloy pa rin po sila. At ang isa po doon si Aish, chinat ko yung mami niya. Isa ngayon po kasi yun. Pinakiusapan ko na baka pwedeng mag-attend si Aish ng good news class every Saturday. So, biyaya ng Panginoon, i-answer prayer. Last week, nabiyayaan kami ng maraming batang tuturuan. So, sobrang saya po namin. Wow. Nagpapasalamat din po yung mami niya na at the same time, may natututunan yung bata at masaya yung bata sa ginagawa niya. Sure. At saka, in-invite ko na rin siya na baka pwedeng pumunta siya sa anniversary natin at biyaya ng Panginoon na okay naman. Sana pag-pray pa rin po natin. Tsaka yung, isang prospecto po na bisita kaibigan ni mga kapatid ko. Hindi ko naman siya as in close din talaga gawin, hindi kami nag-uusap din. Pero kahapon po, yung practice natin sa choir, di ba po minayday ko, nag-comment siya sa akin na pero prospect ko talaga siya in-invite sa anniversary. Amen. Nag-comment siya na parang sabi niya, ay parang ang saya dyan sa inyo. Sabi ko, oo, te. Sama ka sa akin minsan. Pinagpipray ko nga na makasama ka sa akin gawa ng prospect kita sa na-invite sa anniversary namin. Sabi niya, uuwi daw siya from Sorsogon para mag-attend ng anniversary. So, ipagpipray ko pa rin na walang magiging hindrance yung Amen. kagustuhan niyang maka-attend po na dito sa anniversary niya. Yun naman po, to God be all the glory. Amen. Parapakan pa natin yung simbahan. Sana Okay. magkaras din natin sa hapon yung mga yun. Try nyo rin magkaras din sa hapon. Amen. Sino pa po ang mag-testimony? Si Lois daw. Okay. Isang notebook din yan. Saan natutukin? Ay, Okay, go. Come on. Wow. Nagpapasalamat po ako dahil nanatulog po kami sa junior choir. Wow, amen. Naghahali-hali lang po. Yun lang po nagaganda. Wow, amen. Nagpipray niya naman. Opo. Ano yung mga masaya sa kanyang ministry. So, sino pa po ang mag-testimony? Sige, huwag kayong maya kayo. Go. Sige, huwag niyong tignan. Sino? Huwag kayong magtinginan. Nandito. Yan. Si Rachel Ando.
Ayan, amen. Receive it. Wala po itiyak po eh. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa protection po sa isang linggo. Amen. Ingat. Tapos sa po. Ay! That's right. Tama. Yak lang. Tapos po. Yung mga po. Nakakakain naman po ng 3 beses sa isang araw. Pero diyan ko lang. Amen. Wala ito ng teacher. Hindi, joke lang. Ayun lang po. To God be all the glory. Wow, amen. Palakpakan po natin. Ay, same Jay. Ha? Ay. Okay, go. Magandang hapon po sa atin. Magandang Lalo-lalo na po sa ating Panginoon. Amen. Magpapasalamat ko lang po sa Panginoon sa safety and protection po sa buong kasangit po. Lalo na po sa ngayon po yung paglakad po namin sila. Amen. Magpapasalamat ko rin po sa Panginoon sa mga blessing po. Saka sa pagpapatuloy din po sa may rin, sa mga nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Natuto rin po ako mag-swimming. Amen. Wow. Mamaya rin po ako mag-practice with ang salvation living. Amen. Ayun lang po talaga to the Lord. Wow, amen. Palakpakan po natin. Ano po? Amen. Maganda talaga yung no? May practice po ng natin ng soul winning. So, may laking bagay din po yan na pagpalakas loob po sa atin. At natututo tayo. Amen. Next. Sino pa po? Blessing. Tatayo na yan. Di ba yung mga magbabago sa buhay? Blessing yun. Okay, yan. Tatayo na. Yan. Nakakalit yan. Amen. Yung mga nababago na sa buhay natin, meron bang mga nababago sa buhay natin? Blessing yun. There you go. Magandang araw po sa ating lahat, lalo sa Panginoon. Papasalamat lang po ako nung nakaraan na nakapagsimba po yung asawa ko. Amen. Pinayagan po akong magsimba. Nagulat po ako na sumunod po kasi sabi ko po, sumama ka sa akin. Sila hinarap ni Pastor. Ayun po, sumunod po siya. Tapos, nakaraan po, nag-ano po ako kasi wala na po kaming bigas. Sabi ko, nag-pray ako, sana magkaroon kami ng bigas. Tapos pag-uwi po niya, nagulat po ako, may pasan-pasan pong isang sawang bigas. Grabe ba? Hindi ko na po sinasabihan na, hindi ka ng bigas doon. Po, nag-uusa na po siya. Hindi ko na po siya sinasabihan na, hindi ka na ng bigas doon. Bilang mo naman ako ng ganito ganyan. Siya na po nagpo-provide para sa akin. Amen. Yan ang po, po sa akin. Nung simula po nung minasaan po siya ni Pastor naman. Amen. Sorry po, umiyak. Kasi ang laki po ng pagbabago ko eh. Nagugulat lang po ako. Nagiging mabuti na po siya sa akin. At napalala na po ako magsimba. Ayun po, kahit po may naririnig ako mga persecution, nagpapatuloy pa rin po ako sa Panginoon. At umaawit po sa kanila po. To all God be the glory. Amen. Wow. Bilhin nyo, no? Talaga nababago ang salita ng Diyos. Binabago na sa mananampalataya. At biyaya talaga kasi lahat naman tayo may mga problema. Pero hindi na nawawala yan. Lalo't mga sanak ng Diyos. Amen? Answer prayer kasi nandito siya nung Friday. Natabi ko siya nung Friday. So, salamat sa Panginoon na unang nakarating siya dito sa ating pananampalataya. Sino pa po? Magti-testimony. Next. Next. Di ba yan? Struggle din. Oo. Struggle sa pagsimba. Biyaya yun. Salamat po kasi naglalaban natin. Amen. Okay, go.
Pakilala. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Papasalamat po sa Diyos na sa isang team kong pag-iingat. Ayun. Amen. Hindi ako iiyak. Blessing. Blessing po sa isang linggo. Binapayagan na po ang mga mama. Wow. Very privilege. Ay, ano pa? Ikaw, pastor. Ipag-pray na lang po namin siya sa mga sinasabi niya sa akin. Siguro po pag pumasok yun dito, gagaan ko yung ano niya. Mga ano. Grabe, no? Mga ganyan, ano. Pero patuloy lang. Ano pa po? Pray ko po sila mga mama at papa at yung pamilya ko na makasama po sa akin. Amen. Wow. Ayun lang. Amen. Wow. Atahan po natin. Sino pa po? Meron pa po ba? O baka meron pa. Yan! Nasa harapan na eh. Okay, go. Magandang hapon po sa ating lahat. Ha? Huwag kumaingay. Pakilala ka muna. Anong pangalan mo? Ako po si Olin. Olin. Pa-shout out. Sige, go. Shout out sa ate ko dyan. Sana baguhin ka ni Lord. Sana baguhin siya ni Lord. Go. Magpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang linggong pag-iingat po. Ano pa ba yun? Yeah. Tsaka po sa blessing sa isang linggo. Ha? Kumaingay. Tumingay kasi nangyayari mo. Ingay mo si. Di tuloy ako makapag-focus. Oh, hindi siya mapag-focus. Ano na? Ano? Di pa po sinasagot ni Lord. Patuloy lang. Ano? Nagpe-pray ko po yung ate ko na sana ano ba yun? Baguhin na siya talaga ni Lord. Sana magpakabait na siya. Sama mo dito. Ayaw nga po eh. Ayaw? Pray natin. Makadalo siya dito. Ano pa? Sana po maging straight na talaga sa MJ. Yun lang po. Pray natin yan. At babaguhin ng Panginoon yan. Patuloy lang. Okay? Patuloy lang sa sa gawain. Tuloy lang kayo para kayo baguhin lalo. Okay, sino pa po? Sino pa? Tita March, kasi isang linggo yun, wala eh. Nag-record ba yan? Na testimony? Ayan, go. Kasi ako marunong. Oh, tissue, may tissue na. Ayan, meron na. Baon na po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din po. Papasalamat ako sa Panginoon sa buhay na nakaabot pa hanggang ngayon. Amen. Malapit nang mag-retire. We are so blessed dahil nandito ngayon, tayong lahat ngayong hapon. Konti na Amen. lang. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paggabay kahit maraming ups and downs. Tuloy lang. Okay? Pero ang Panginoon pa rin ang nagbigay ng paraan Amen. na magpatuloy, bangon pa rin. That's right. Meron tayong nagawang maling desisyon sa buhay, pero ano ba yun?
ano niya, siya pa rin ang nagbigay ng paraan upang makabalik pa rin sa kanyang Amen. sa pananambahan. Sa biyaya rin dahil bilang isang solo parent ay mahirap magpalaki na mag-isa. That's right. Pero sa biyaya ng Panginoon ay naka-survive hanggang ngayon. Ang dalangin ko na lang ay si Kenneth ay makasama ko rin dito Amen. one day. That's right. Dahil medyo matigas. To God be all the glory. Amen. Palapakan natin dito. Ayan talaga. Baka hindi sila maniwala kasi di halata sa inyo. Oo nga. Masayahin si Ma'am Marge eh. Di halata. Hindi halata sa kanya pagmumuha. Okay, next. Ano pa? Next. Ano pa? Sino ba? Oh. Sige. Tumayo na kayo. 5:30. Yan, si Christine. Ay, Amen. sa notebook yan. And magandang hapon po sa ating lahat at ayan. At una-una nagpapasalamat ako sa Panginoon sa petition sa NDYC, sa mga taong ginamit niya at sa safety and protection ng kasigado. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa natapos na NDYC at grabe yung revival na binigyan ng Panginoon and application na lang talaga yung nila. At yung mga naging blessings sa akin ng teaching is yung direction versus position. Yung position is yung hindi nagbabago, pero yung direction is active, nagpapatuloy. So kailangan mo talaga kailangan mo na may direction yung gawain mo para sa Panginoon. And dapat mag-set ka ng goal. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. Yun ang ikaw ay isang lingkod ng Panginoon. So, doon naunawaan ko na kung wala ka kasing goal, hindi ka talaga uusad. Kaya kailangan ka talaga mag-set. Right. At yung isang preaching sa divided session na yun, it not hear word. So, kung hindi ka natumay sa Panginoon, nasaan ka ngayon? So, ayun yung pinaka-nana talaga ako. Kasi, hindi ako sa Panginoon, nagpatuloy sa Panginoon. Kung ano na buwas sa isip ko siguro, nandito na ako, kung ano na nangyari sa akin. Pero, biyaya ng Panginoon, nagpatuloy. And, Amen. yung mga preaching na narinig mo talaga, hindi mo talaga may iisip na wag-quit. Kaya, ayun yung pinag-pray ko, pinag-prayer request ko po sa inyo na ipag-pray na rin po talaga ako. At, ano ba yun? Ayan. Ayan. Bablang pa ako. So, ang dami po kasing preaching talaga na skit pa lang eh. Grabe na yung skit, yung unang unang araw ng skit. So, marirevive ka talaga. Ipapaalala talaga sa'yo, ba't ka mag-quit? Ang Panginoon niya niligtas ka inano niya yung buhay niya para sa'yo, tapos ikaw magtutod ka lang ng basta-basta. Iisipin, ang dali mo lang isipin na magkukod na ako. Pero hindi mo naisip yung yung ginawa ng Panginoon para sa'yo. That's right. Na siya hindi nga nag-quit eh. Kahit anong hirap na pinagdaanan, hindi siya nag-quit. Nilabay para maligtas tayo. So ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon, may church nga na gano'n. At may mga taong ginanamit ang Panginoon para maipaunawa sa atin. At para tayo ay lumudo. At para talagang makilala natin ang Panginoon. Sa iyo naman po. Amen. Para pa kami natin po. Sino pa ang mag-testimony? Baka meron pa pong mag-testimony. 5, 4, 3, 2, 1.
2. Ana? Okay, 1. Next week na ulit. Okay? Tayo po ay tumayo lahat. Tayo po ay welcome po natin ng bawat isa. Tayo po tayo lahat. Yan. At ibahagi natin ang ating hindi sa bawat isa. Ano po, para po makilala po natin ang mga kapatiran sa ating mga dito po sa ating church. Ano po? Okay? Welcome! Ready, sing! Welcome to CBBC. It's the church where you belong. Welcome to CBBC. Sing a song. Our message is on God's word. All Christ and CBBC. Welcome to today. There's a Christian welcome here. Okay, manatili po tayo na tayo. Kumuha po tayo ng ating songbook. At tayo po ay wagin po natin ang papakanta. Amen. Pastor Amen. Okay, kuha po tayo ng songbook at buksan po natin ang ating mga songbook sa ulitin po natin The Old Rugged Cross, song number 10 of your hymnal. Song number 10, bago po natin napakinggan ang choir. Song number 10. Okay, waiting po natin ang first, third, and last stanzas. First, waiting natin lahat ng stanzas. On a hill, on the first stanza now, ready, sing. On a hill far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I would cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to the Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The third stanza. In the old rugged cross, stained with blood so divine, how wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged
to the old rugged cross. I will ever be true. In shame and reproach, gladly bear. Hold me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for this great day. Thank you for this time na kami, Panginoon, muli inyong pinag-ipon upang kami ay managbahan po sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Lord, bless the song we're going to sing. Bless the choir. Lord, I pray na patuloy po ay tumawag na maglilingkod po sa inyo, Panginoon, magsuko ng buhay, sa larangan ng pag-awit, sa larangan, Panginoon, ng tugtog, gandi, Panginoon, sa pag-a-usher. Higit sa lahat, Panginoon, na kami nga po ay maging sold out in soul winning and discipleship. Muli, O Diyos, ikaw po kami tinataas at pinupuri ang lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now
gumising ka at magsising ka sa Panginoon lumapit ka. Nandun sa kanyang kamay, kalunan sa buhay, ikaw ay umibig at tumatawag, pagmalusad ka punta. Ngunit may pag-ibig ka ang Diyos at hinatog niyang anak si Jesus. Ipinapos siya sa krus, laban ng pagtubo, siya'y naghihintay, papasukin ko sa iyong puso. Gumising ka at magsising ka sa Panginoon lumapit ka. Nandun sa kanyang kamay, kalunan sa buhay. Bayang umingiti at tumatawa at nagsasaya kapag pumarong sa kapupunta. Tapos hindi na po ako nagsusolo, mga kapatid. Salamat sa awitin niya at nawa ay maging panawagan sa atin at hindi lamang siya natin maging awitin kundi ito'y maging gawain. Amen? Patunay yung awitin yan ang makakaawit niya ng mga ligtas. Are you saved? Sapagkat ang mga pagbabahagi ng kaligtasan ay yung mga ligtas. Sapagkat kung wala kang kaligtasan, hindi mo yan maibabahagi. Tama? Kung anong meron ka, ayun ang iyong maibabahagi sa iba. Kaya kung tayo po ay nagsasabing tayo yung mga ligtas, ay dapat talaga tayo po ay nagbabahagi ng kaligtasan. Amen? Bakit? Kasi sila'y napapahamak. Maraming mga napapahamak, marami pa rin ang mga taong mayaman nga, marami, sikat nga sila, marami silang mga ari-arian. Pero isang bagay ang hindi nila alam kung saan sila pupunta pag sila'y namatay. Amen? Kaya ngayon tanong na pag pumanaw sila, saan sila pupunta? So alam natin yung kaligtasan, so huwag po natin itago sa kanila. Kaya mga kapatid, this 2 weeks ay magiging busy tayo for soul winning. Amen? At I will make sure na tayo po ay talagang bawat isa sa atin ay talagang makapag-invite, makapagbahagi ng gospel. Dapat meron tayong mga prospect for visitors this coming May 22. Amen? Sapagkat ang purpose ay upang sila din ay yung tanong natin sa kanila, kung pumanaw ka, saan ka pupunta, ay magkaroon ng kasagutan. Amen? By the way, tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Are you ready for the preaching of the Word? At sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, always open our mind and heart at manalangin tayo sa banal na Espiritu na siya ang magbigay sa atin ng kaunawaan. Amen? Siya ang mahusap sa atin. The Holy Spirit, remember that the Holy Spirit is our teacher, is our guide. No? Off muna. Yan. May pakatawagin ka ng Panginoon. Kasi hindi ang Panginoon hindi tatawag sa cellphone. Kaya mas maganda off muna natin yan. Kapatid na. Yan. Very good. Okay? At ang Diyos ay He is ready para po para tayo po ay back-upan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayong gabi ay pag-usapan po natin the privilege of serving God in His church. Amen? The privilege, dapat talaga makita natin na yung ating paglilingkod sa Panginoon is a privilege.
Ano po ba yung privilege? Basta mahalaga, alam natin yung spelling, amen? Hindi. Privilege, mga kapatid, yan po ay, is a benefit, actually. Or is a special right or a benefit available to a particular person. Ibig sabihin, kapag halimbawa sa isang kingdom, halimbawa ay ang kingdom may hari, amen? At kapag ikaw ay kinuhang alalay ng hari o kaya tanggero, cupbearer, ay privilege yun. Biro ka naglilingkod sa hari. Ikaw yung kadikit niya, ikaw yung kasama niya. Oh? So, ibig sabihin yung pwesto na yung mga kapatid ay isang magandang pwesto. Hindi basta-basta, hindi pwedeng basta-basta na kung sinong ilagay sa pwesto na yan. Hindi pwedeng kumuha ka lang dyan sa pagbaba mo dyan at pagkatapos, uy, pwede ko yung mag-alalay sa hari. Ay, hindi pwede. Hindi ano yan, hindi pipitsugin. Amen? O kaya bodyguard ka ng hari, o kaya ikaw yung guardia, sibil ng hari, basta ka nalang pinulod dyan. Kaya mga to serve God or serving God is not a burden, mga kapatid, but an honor. Amen? At yan po ay ginrant lang ng Diyos. Ang maglilingkod sa Kanya, ang ginrant niya ay yung mga redeemed. Mga redeemed. Hello? Mga tinubos ng Panginoon. Ang kagandaan ko, hindi pinag-uusapan kung ano yung background ng buhay mo. Amen? Hindi alam ng kung sino sa atin dito kung ano yung failure mo noon. Kano yung pinagdaanan mo? Only you and your God knows. Amen? Pero dahil ikaw ay redeemed, ikaw ay anak ng Diyos, we have the privilege to serve God. Amen? Sa totoo, hindi tayo dapat maglingkod sa Diyos. Outcast po tayo, tapos tayo pa ay hintil. Makasalanan na nga, hintil pa. At least yung mga Israelites, kahit matigas sa ulo, they are a chosen people. Amen? Pero tayo, Gentile. Tayo ay outcast. Out of, ang tawag doon, out of the group. Ika nga. Kaya nga kung ikaw ay out of the group, pagkatapos naandyan ka, naglilingkod ka, it's a privilege. Amen? So it is a special right or benefit. Yung may pag-drive po ang presidente, privilege. Pero tayo ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? At dapat namin malaman, you must know that serving God is not a burden but an honor. It is a privilege granted to the redeemed. Bakit napakahalaga yun? It is granted to the redeemed. Kasi po, hindi po dito pataasan ng tinapos sa secular. Kaya, so bakit kaya hindi pa ako nagsa-Sunday school teacher? Ako naman ay ako ay cum laude. Ako ay top-notcher. So bakit kaya hindi pa ako kumakanta sa choir? Kaya samantalang ako naman lagi akong nananalo sa Patimpanak tuwing piyesta. Wala nang nakakatalo sa akin. Ang boses ko talaga kapag napakinggan mo, manginglab ka. Pastor, bakit hindi pa ako nagpipreach? Kasi parang mas magaling pa ata ako sa iyo, Pastor. Bakit hindi pa ata ako pinagpipreach? Ikaw talaga, una-una, alam mo, babae ka. Babae ka, hindi talaga pwede. Amen? Pag pinayagan mo si Mama dito mag-preach, mahaba yan. Kapatid, serving God or to serve God in the church, in His church, is a privilege. Tayo po muna ito ngayon lahat. Amen? At buksan po natin ang ating mga Bible sa
Psalm chapter 84. Psalm chapter 84. Basahin po natin ang buong verse, ang buong chapter. Ay, nandiyan na po kayo sa chapter 84. Basahin po natin verses 1 to 12. Ready? Read. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pools. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Wow! O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Ano sabi ng Bible? No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Kaya mga kapatid, alam niyo po, ay napakaganda na tayo po ay lumalakad uprightly. Kaya hindi ka lugihan, ikaw ay sumunod sa Panginoon. Pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay ginagawa mo yan dahil inutusan ka ng Panginoon, bagamat there is a man of God, nagle-lead, nangunguna, go, we win soul for Christ. Go, teach kids about the gospel. Ayan ay utos ng Diyos. Amen? I'm just reiterate the word of God. So mga kapatid, there is joy in God's house. Our key verse in verse 10. Anong sabi sa verse 10? Sabi po dyan, for a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Nakita niyo po yun mga kapatid, na kung saan ay ang nais po ni David, actually ito po ay it is a psalm of the son of Korah. Ito ay awitin ng mga anak ni Korah. Kung sino po nakakilala kay Korah, or or merong konting overview about Korah. Hindi po si Sakura, hindi rin po si Mokora. Ay, Mokoro pala yun. Korah Honor. Ayos ka talaga, Brother Jude. Or si Korah Pika. Sinong nakakalam? Sinong nakabasa na ng Exodus, ng Old Testament? Si Korah po ay isa sa mga nag-aklas o naglaban kay Moses. Nagsalita against Moses. At sila po ay kinain po ng nagbukang lupa. Kasama sila sa kinain ng nagbukang lupa. Dahil sa kanilang pag-aklas sa kanilang leader na si Moses. At yung kanilang mga anak, ay
nakita nila yung ginawa ng Panginoon sa mga Israelites, kung paano sila nilid ng Panginoon nung sila ay nasa wilderness, kung paano nag-provide ang Panginoon sa kanila during in the wilderness, nung sila ay nahabol ng mga Egyptian chariot na mga kalaban, nakita nila yung ng mga anak-anak nila yung ginawa ng Panginoon. Pero alam niyo po, ay butin lang ay merong mga remnant na hindi nakasama doon sa kinain ng lupa. No? And pag sinabing it is a psalm, awitin, no? My soul longeth for thee. Ibig sabihin, they are longing for God. Maybe sila ay nawalay, sila ay nalayo dahil sa marahil hindi natin alam, marahil dahil sa nakita nilang marahil against yung kanilang magulang kay Moses o sa leader na binigay ng Panginoon, sila ay nag-scattered abroad or napalayo, and now they are longing for God. They are longing for the house of God. At dito po, nabanggit po ng Biblia na, bagamat si David po nagsulat nito, mga kapatid, at dito nabanggit, nasabi sa verse 10, for a day in thy courts is better than 1,000. I had rather to be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. So, ibig sabihin, there is a testimony. Makikita mo dito, mga kapatid, na meron silang hinaing, meron silang nire-request, I'd rather to be a doorkeeper in the house of God kaysa sa tumira sa tent na punong-puno ng wickedness. So, ibig sabihin, naranasan nila, amen, na mapatira or makasama or mamuhay inside the tent that full of wickedness. At nung naranasan nila yon, sabi nila, I'd rather to be a doorkeeper. Or dalawa yan, marahil nakita nila yung pamumuhay sa tent, pamumuhay kasama ang mga wicked. Kaya sabi nila, I'd rather to be a doorkeeper in the house of God. So a doorkeeper, ibig sabihin, one who served, amen, in that house. And that house is the house of God. And remember that the church, it is the house of God, the church of the living God. Amen? And let's talk about the privilege of serving God in His house, in His church. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Bless niyo po, Panginoon, ang preaching. Holy Spirit of God, lead me, guide me. Sa totoo, Panginoon, ay marami po, Panginoon, ang ayaw po nito. Pero salamat, Panginoon, kami bilang inyong mga anak ay dinala niyo po sa lugar na ito upang kami, Panginoon, ay maglingkod sa inyo. Upang makinig ng inyong pong salita. At ang bawat ginagawa po namin dito, Panginoon, ay hindi po ito gawain kung saan, Panginoon, ay basta-basta lang or pwedeng yurakan or pwedeng paglaruan lamang. Sapagkat ito po, Panginoon, ay ang inyong buhay ang binuwis for the ministry. Maraming mga mananampalataya ng mga nauna sa amin, Panginoon, nagbigay ng buhay, dugo at pawis. Maraming buhay ang nakitil dahil po sa ministry. Kaya ngayon kami, Panginoon, ay mapalad na kung saan ay ang ministry ay wala po ito kung hindi dahil sa mga nauna na mga nagpagaal, na mga nagmahal, Panginoon, sa inyong ministry. At salamat, Panginoon, ikaw ay palagi na andyan, panggabayan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pribilehiyo, mapaglingkod po sa inyong Panginoon, sa inyong bahay-sambahan. Tama niyo po ang aming puso, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong umupo. Amen. Konti lang naman yung tayo na yon. Amen. At mas tatayo po ako ng medyo matagal. Amen. At may gusto nyo lang po ako ng tubig medyo gumasgas. Ano ho? So,
verse 10 ay ito po ay pagpapakita mga kapatid about the privilege of serving God. I'd rather to be a doorkeeper. Sabi niya ng ating text, mga kapatid, I had rather to be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Yung sentence and phrase na I had rather be a doorkeeper in the house of my God is a right decision. It's a great decision, mga kapatid. Kumpara mo doon sa kasunod na phrase, than to dwell in the tents of wickedness. Hindi po natin dito pinag-uusapan kung anong estado ng buhay mo ngayon. Pero ang pinag-uusapan po dito is yung desire, yung decision na maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod in the house of God is a privilege, serving God. Ibig sabihin to work for and worship God with reverence, obedience, and love. At ang kagandahan po nito ay ikaw ay naglilingkod sa Panginoon in the right church. Amen? In His church. A Bible-believing, Christ-exalting, Spirit-led, King James Bible, soul-winning, sin-hating, hell-preaching, reverberate the truth church. Bible Baptist Church. Amen? Kaysa naman ang i-reverberate natin ay fake news. Amen? Let's reverberate the truth. And that truth is none other than the King James Bible. Kaya dapat natututunan po natin yan. Pag sinabing reverberate, ay ipaalingaw-ngawin mo. Sa bahay nyo, nagsasalang ka ba ng preaching? Nagsasalang ka ba ng mga awitin natin? Na yung awitin na yon ay naglalaman ng mga katotohanan? Mas makatotohanan pa kaysa sa NIV Bible. Kung NIV Bible ay songbook na lang ang bubuksan ko, mas inspired. May awitin dito, no? My Jesus, I love thee. Wow, King James. Old English language. Mga kapatid, we are in the right church, a Baptist church. Again, pag pinag-usapan natin ang simbahan, mga kapatid, ulit-ulit ko po yan, di ako magsasawa na ang tamang simbahan na itinatag ng Panginoon is a Baptist church. Come on! Bakit Baptist church? What is church? Church in Greek word is ecclesia. Ibig sabihin ng ecclesia, a called out assembly. So, ibig sabihin ng church ay assembly. So, hindi po yung building. Okay? Hindi building. Kundi assembly. Pagtitipon. Pagtitipon ng ano? Ng mga taong mananampalataya. Hello? Are you saved? Yes. So, pagtitipon ng mga mananampalataya. Katulad ng mga disciples, sila po ay mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, and they were baptized by Baptist preacher. Amen? Who is that Baptist preacher? John the Baptist. So, after they get baptized, then Christ also was baptized by John the Baptist. So, after his baptism, Christ organized his church. So, sa madaling sabi, si Jesus Christ, bilang siya po ay bautismado ng isang Baptist, so ibig sabihin, yung founder ng simbahan na kanyang itinayo, na Baptist Church, ang founder, walang ibang Panginoon Kristo. Amen? And the founder was also baptized by a Baptist. Amen? Alam po naman, maraming galit dyan mga kapatid, ayaw nilang tanggapin yan, na si Kristo. Ibig nyo sabihin, si Kristo ay Baptist, galing na yan sa inyong bibig. Pero maliwanag that Jesus Christ was baptized by a Baptist. Ayaw pa nga ni John the Baptist eh. Parang yung mga ibang Baptist din. Ayaw pumayag. Hindi. Ano ibig sabihin? Si John the Baptist, mas mataas pa sa Panginoon. Hindi naisip ni John the Baptist yun, pero sila naisip nila. Sabi ni John the Baptist, Panginoon, ikaw ay Diyos. Dapat ako yung mabautismuhan mo. Tingnan niyo po.
nag-astonish din naman, mga kapatid, si John the Baptist sa Matthew chapter 3 dahil alam niya that Jesus Christ is God. Mas mataas ang Panginoon sa kanya. Kaya lang, dahil yun nga ang kalooban ng Diyos, siya yung binigyan ng Diyos ng authority to baptize. Ano sabi sa Matthew chapter 3? Sabi doon sa verse 13, verse 13, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Ako dapat yung bautismuhan mo. Pagkatapos, ikaw yung pumunta sa akin para bautismuhan ko. Ngayon anong sabi ng Panginoon in verse 15? And Jesus answering said unto him, answering na, said pa. Amen? Baka kasi maraming di nakakaunawa. So, siya ay sumagot. O, yung sagot niya, may salita. O pwede ka naman kasing sumagot ng ano lang. Di ba? Di ba maraming uri ng sagot, di ba? Ano, pwede na ba tayong, pwede ba? Pwede ka namang sumagot, body language. No? Pero mga kapatid, Jesus Christ, sabi niya, answering, said. So yung kanya sagot, nagsalita siya. Amen? Anong sabi ng Panginoon? And Jesus answering said unto him, suffer it. Gano'n kaya kaganda ang boses ng Panginoon, ano? Sabi ng Panginoon kay John the Baptist, suffer it to be so now. Payagan mo na ngayon. Suffer it. Sige na, gawin mo na. Sabi ng Panginoon. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Dahil kung hindi, parehas tayong mayayari ng Ama. Sabi dito, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. So to fulfill all righteousness, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, dapat ang anak ng Diyos ay mabautismuhan ng isang Baptist preacher. Amen? Tandaan po natin, nung dumating si John the Baptist, ay hindi po siya nagbabautismo kaagad. He came preaching in the wilderness. Amen? He is John the Baptist, who is one crying in the wilderness. Ibig sabihin, preaching in the wilderness. He is a Baptist preacher. At ano ang kanyang isinisigaw? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yun din yung ating sinisigaw sa mga tao. Hey, repent! Magbago ka ng kaisipan! Hindi ang relihiyon ang nagliligtas. Hindi ang simbahan ang nagliligtas. Hindi ang iyong mabuting gawa ang tagapagligtas. Hindi ang iyong kagalingan at ang iyong talino ang magliligtas. Only Jesus Christ can save. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Yan po ang sinisigaw ng isang Baptist preacher. Amen? Ibinabahagi na si Kristo. Amen? Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan ang sigaw natin. Kaya mga kapatid, ikaw ay Baptist, dapat talaga hindi ka nahiyang mag-soul winning. Because Baptist preaches Christ. Amen? Huwag kang mahiya kung ikaw ay Baptist. Pag may nagtanong sa'yo, saan kayo? Samahan mo pa ng laway. Baptist. Huwag kang mahiya. Pag tinatanong tayo, saan kayo? Baptist. Kumiya! Amen? Tinetesting mo na, ha? Tumalsik dito eh. And John the Baptist baptized Jesus Christ. So, halimbawa mga kapatid, halimbawa, ikaw ay binautismuhan sa Katoliko, so ibig sabihin, saan ka? Ano ka? So, kung ikaw ay binautismuhan sa Pentecostal, ano ka? Kung ikaw ay binautismuhan sa Seventh-day Adventure, kung ikaw ay binautismuhan sa Jehovah's Witnesses, o kaya Sex in Jehovah, saan ka miyembro? Kung ikaw ay nabautismuhan sa, sino pa ba? Methodist. Saan ka? Kung ikaw ay bautismado sa iglesia, no Cristo.
Ay hindi, kasi tao lang sa kanila yung Kristo eh. Pag sinabing Christ, yan po ay Misaya, tagapagligtas. Sino ba ang tagapagligtas? Diyos. Amen? Oh. Kung ikaw ay bautismado sa iglesia, saan ka? Eh kung bautismado ka sa Baptist, saan ka? So pag tinanong ka, anong grupo kayo? So pag tinanong si Kristo, anong grupo si Kristo? Bakit? Kasi bautismado siya ng Baptist. Amen? Ngayon, yung mga nanampalataya kay Kristo, binautismuhan ni John the Baptist. Nung namatay si John the Baptist, binautismuhan ni Kristo. Nung namatay si Kristo, yung mga disipulo na nabautismuhan ni John the Baptist, galing sa Baptist preacher, galing sa Baptist authority, nabautismuhan, sila rin yung nagbaptize. At yung mga nanampalataya na yon, na nabautismuhan ng mga Baptist, nagkatipon. Anong tawag sa pagtitipon na yon? Pagtitipon ng mga... Yun yung tinatawag na Baptist Church, inorganize ngayon ng Panginoon. Anong sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6? And He set some in the church, first apostles. Set, the word set, organize. Oh, He called apostles and named them, He called His disciples and named them apostles. Sa Luke chapter 6. So mga kapatid, ay nung inorganize ng Panginoon, so sino ang head ng simbahan? Si John the Baptist o ang Panginoong Jesus? Si Jesus. Marami kasi nagsasabi, ibig sabihin pala ang inyong founder ay si John the Baptist. Kahit kailan hindi po natin tinuturo yan dito. Amen? Ang founder ng simbahan walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang turo ng Biblia in the book of Ephesians, ang simbahan ay katawan ni Kristo. Amen? Ang simbahan ay katawan. So kung ang simbahan na yan ay kalipunan ng mga mananampalataya na nabautismuhan ng Baptist, so sa madaling sabi, yan ay kalipunan ng mga Baptist. So yun yung katawan ni Kristo. So kung ang katawan ay Baptist, ano ang ulo? Eh kung ang ulo ay hindi Baptist, anong itsura yun? Ha? Pangit? Grabe ka naman. Tingnan mo, kapag kabayo yung katawan, pag isang ulo ay tao, ano yun? Yung pangit nga, ano? Ayun yun mga kapatid, nakita niyo yun. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, salamat sa Panginoon that we are in the right church. Amen? Are you saved? Have you been baptized by a Baptist preacher? Then we are in the Baptist church, we are in His church, we are in the right church. Yes, there is no perfect church, there is no perfect pastor, but we have the right church and a right pastor that preaches the King James Bible, that preaches the truth. Amen. Na para sa ating lahat. Amen. Huwag mong samatingin nyo sa akin. Lahat tayo ay tinatamaan ng salita ng Diyos. Kailangan, kung sa tingin mo ay ikaw lang nangangailangan ng salita ng Diyos, ako din Amen? Kaya nga, salamat that we are in the right church and this is our privilege to serve God in His church. At ang sabi ng Bible, ang simbahang ito, ang sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 3 in verse 15. Sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 3 and verse 15, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Oh, you must learn to behave thyself in the house of God, which is the church of the what? The living God, the pillar and the ground of the truth. Kaya salamat sa Panginoon, ang simbahan ay merong ipinapangaral na salita ng Diyos. Kung walang ipinapangaral dyan na salita ng Diyos, that is not the church. Kaya magpasalamat tayo na may preaching. Amen? At ang preacher, Baptist preacher. At pag sinabing Baptist preacher, yan talaga, malalaki talaga ang bunganga niyan. Sabi ng Biblia, John the Baptist is crying in the wilderness. Pag sinabing crying, to cry aloud. Sige, subukan nyo ang umiyak. Ay hindi yan crying in the wilderness. Kasi yung tinutukoy doon na crying in the wilderness, si John the Baptist, pag sinabing wilderness, ilang. Ibig sabihin mga kabundukan, mga ilang, walang mga tao, ilang-ilang lang. Tapos ang kausap mo na sa kabilang bundok,
Ayun, yung sa may butok-tok na yon. Ikaw ay naandito, kakausapin mo siya. Pahinging nga, Sen! Aba, ay malayo eh. That's why John the Baptist is crying in the wilderness. Pag sinabing crying, to cry aloud. Pagkatapos yung iyak mo lang, hindi yun. Yung crying in the wilderness, ibig sabihin malakas. Paano umiyak ng malakas yung bulahaw? Ready, go! Parang sigaw lang. Parang ano lang yun, parang naglalakad sa may kanto, biglang may lumabas. Malakas talaga, mga kapatid. Kaya huwag ka magtataka na kapag ikaw ay nasa Baptist Church, ay talagang mabibi ka. Kaya kung ikaw din ay Baptist man, kapag ikaw ay nandito sa unahan, ay dapat malaki rin ang bunganga mo. Magandang hapon sa inyo lahat. Are you happy tonight? Yung mga lalaki ha. Yung mga babae, sanayin nyo yung ano kayo, yung ano lang, yung pinis lang ba? Pinis. Paano naman, pastor? Wala kasing mga lalaki. Siya nga naman. Wala nga naman kasing mga lalaki nag-i-amen. Ano? Aba, meron pala. Kaya tuloy yung mga babae yung ano, amen. Parang pag nag-i-amen tuloy sila, parang binabato sa iba. Amen. Kaya pag may tinatamaan, parang ina-amen sa iba. Amen. Dapat mga babae, praise the Lord. Di ba? Glory. Tipong ganon. Hindi pangit kapag ikaw yung sisigaw ng amen! Tatayo ka pa, may Bible ka, amen! Dapat kasi mga lalaking gumagawa nun eh. Amen. Yun. Pag sinabing amen, kapatid, so be it. Ibig sabihin, preach more. Ibig sabihin, that's right. Yun ang ibig ng amen. Sumasang-ayon ka. Kahit kung ikaw ang tinamaan, pagin ka para hindi halata. Kasi kapag minsan, kapag masama yung tingin mo sa akin, nahalata ko na tuloy na ikaw yun. Amen. Ang pinakamaganda mag-amen. Tapos, pag ikaw ay babae, glory. Amen. Sige nga, pag babae, kasing natin, sabihin ng babae ay glory. Ready, go. Glory. Babae. Okay, ladies, testing, practice. Ladies, sabihin mo, glory. Glory. Para talagang parang mga anghel, no? Ganyan. Parang mga boses anghel, angelic voices. Amen? Ganyan ba sa bahay? Amen. Kaya mo ganyan, bro. Okay, anghel. Pag mga lalaki, dapat amen! Amen! Sige nga, mga lalaki, ready, go! Amen! Meron naman pala meron naman. Matutunan mag-amen. Amen! Okay, so now, pag-usapan natin the blessing of belonging to the right church. Remember, the Bible says the right church is the pillar and ground of the truth. Truth is safeguarded in the right church. So pag simbahan, mga kapatid, ibig sabihin there is a truth, the Word of God. And ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang gamit nito mga kapatid is to align us. I-align tayo. God's truth will align us. Ibig sabihin, it is for alignment. Kasi nga, dumarating yung panahon na tayo po ay nadidisalign. Diba? Naalala ko yung isang sa mental hospital. Sa mental hospital, ang challenge sa kanila para makalabas sila, kailangan may pagdikit nila yung dalawang ito. Pag naipagdikit na nila yan, laya na sila. Talagang they tried many times. Pagkatapos talagang wala talagang makakuha. Talagang gano'n. Sa mental hospital yan, mga kapatid. Pagkatapos meron isa talaga nagtsaka. Ang tagal niya talaga. Talagang pinagsikapan niya talaga buong maghapon. Maghahating gabi na, mga kapatid, na ipagdikit niya. Talagang align.
Tuwan-tuwa siya. Makakalabas na ako. Makakalabas na ako. Tapos, sabi ng doktor, okay, sige. Laya ka na. Yay! Pumalakpak siya. Yay! Woohoo! Sala pa rin mga kapatid. Balik ulit siya. Balik ulit siya sa mental. Hindi nagtagpo. Yung iba hindi pa rin maunawaan hanggang ngayon. Kapatid, ang gawain ng salita ng Diyos ay para tayo ay may align. Amen? Kasi kung minsan ikaw ay sumisem lang. Sino dito ang hindi sumisem lang? Pakitaas ang kamay. Sino dito yung perfect na? Pakitaas ang kamay. Wala. Lahat tayo sumisem lang. Amen? Kaya kailangan natin ang pang-align.